We cannot allow this administration to go beyond 2028. And ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawba nga presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya. Ang bahog-ba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yan yung kampanya. Naamoy ko, bahog-ba, ang tawanan eh. Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kayo si pangaway, Di, manggod, ganang ingani ba? Kita, daghan mamong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs, money and material needs, attachment to power, attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang, o ihatag, ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga musaka kasi mong kinabuhi, in whatever way, maayo, og naa, maayo, og wala, o kirapod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kinahanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Maunang politika. Manerbisyo ka Mao gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Kung naalay mo, kung naay mo pilde sa kuadre sa Davao, di okay. But pasabot, mas maayo na siya nga taon ako. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more. And I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari
sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region are very resilient people. Mabuhay raman tag ginamos, kanang nilungag nga saging, okay na. Pero kani mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod eh. Dire natay prutas, natay bugas, di man permi pod, pero huna-hunaan ninyo. You should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. We cannot allow this administration to go beyond 2028. And ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo, if you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawba nga presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya. Ang bahog-ba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yan yung kampanya. Naamoy ko, bahog-ba, ang tawanan eh. Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kay si pangaway, Di, manggod, ganang ingani ba? Kita, daghan mamong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs, money and material needs, attachment to power, attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang, o ihatag, ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga musaka kasi imong kinabuhi, in whatever way, maayo, og naa, maayo, og wala, o kirabod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you.
Kahinanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Maunang politika. Manerbisyo ka eh. Mao gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Kung naalay mo, kung naay mo pilde sa ko address Davao, di okay. But pasabot, mas maayo na siya nga taon ako. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more. And I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region, are very resilient people. Mabuhay raman tag. Mabuhay raman ko tag ginamos. Kanang nilungag nga saging. Okay na. Pero kani mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod eh. Dire natay prutas, natay bugas. Di man permi pod pero huna-hunaan ninyo. You should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028.